Grade 4, Filipino. First summative test for Term 1. Masahin ng maikling salaysay para sa bilang 1 to 4. Noong unang panahon, tuwing tagtuyot sa nayan ng luntian, nalalanta ang mga tanim. Isang batang masipag ang nag-alaga ng munting butil na ibinigay ng matanda. Nang itanim niya ito sa tabi ng batis, sumipol ang halamang may ginantuang uhay. Mula noon, itinuring ng mga tao na mahalaga ang butil na naging palay. Anong uri ng tekstong naratibo ang salaysay na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng palay? A. Patalastas, B. Alamat, C. Liham, D. Balita. Ang tamang sagot ay letter B. Alamat. Sino ang pangunaing tauhan sa salaysay? A. Ang matanda, B. Ang mga tao sa palengke, C. Ang maya, D. Ang batang masipag. Ang tamang sagot ay letter D. Ang batang masipag. Alin na natagpuan ng salaysay? A. Sa nayon at tabi ng batis, B. Sa silidaklatan, C. Sa palayuan ng paaralan, D. Sa palengke. Ang tamang sagot ay letter A. Sa nayon at tabi ng batis. Aling bahagi ng banghay ang nagsasaad ng maging solusyon o kahihinatnan? A. Simula, B. Pamagat, C. Wakas, D. Tauhan. Ang tamang sagot ay letter C. Wakas. Basahin ang paglalarawan ng tekstong visual para sa bilang 1 to 2. Isang poster ang may larawan na may kamay na tatanim ng punla, araw sa likuran, at salitang, alagaan ng palay, alagaan ng buhay. Ano ang pangunahing mensahe ng poster? A. Mahalagang alagaan ng palay at buhay. B. Dapat sirain ang taniman. C. Ang poster ay tungkol sa laro. D. Hindi mahalaga ang larawan. Ang tamang sagot ay letter A. Mahalagang alagaan ng palay at buhay. Aling elemento ng poster ang tumutulong upang may pakita ang mensahe tungkol sa pagtatanim? A. Bilang ng upuan, B. Pangalan ng guro, C. Oras na recess, D. Larawan ng kamay na nagtatanim. Ang tamang sagot ay letter D. Larawan ng kamay na nagtatanim. Basahin ng maikling pabula para sa bilang 1 to 4. Nakakita si Pagong ng batang maya na nahulog sa damuhan. Tweet-tweet, mahinang huni nito. Tinawag ni Pagong si Matsing upang tumulong. Ngunit, tumawa lamang si Matsing. Tinulungan ni Pagong ang maya hanggang makalipad itong muli. Napahiya si Matsing at natutang tumulong sa nangangailangan. Alin sa mga salita sa pabulang halimbawa ng panamatapiya? A. Pagong, B. Tweet-tweet, C. Matsing, D. Damuhan. Ang tamang sagot ay letter B. Tweet-tweet. Ano ang katangian ng pabula na magkikita sa salaysay? Hilating talaan ito ng presyo? B. Wala itong mensahe? C. May hayop na kumikilos na parang tao at may aral? D. Ito ay sulat pang kaibigan lamang. Ang tamang sagot ay letter C. May hayop na kumikilos na parang tao at may aral. Anong aral ng maikling pabula? A. Magtago kapag may problema. B. Pagtawanan ng mahihirapan. C. Tumulong sa nangangailangan. D. Huwag makinig sa iba. Ang tamang sagot ay letter C. Tumulong sa nangangailangan. Alin ang di-verbal na hutiat ng angkop kapag nalulungkot ang tauhan? A. Nakasimangot at mabagal ang kilos. B. Malakas na palakpak. C. Pagupo ng tuwid lamang. D.
D. Pagtawa ng malakas. Ang tamang sagot ay letter A. Nakasimangot at mabagal ang kilos. Halina nagpapakita ng angkop. Na diksyon, kapag humihiram ng pambura sa kaklase. A. Ibigay mo iyan ngayon. B. Bakit hindi mo ko bigyan? C. Akin na ang pambura mo. D. Maaari po bang makahiram ng pambura? Ang tamang sagot ay letter D. Maaari po bang makahiram ng pambura? Ano ang denotasyon ng salitang sagana sa pangungusap na sagana ani ngayong taon? A. Malungkot. B. Marami o labis-labis. C. Mabagal. D. Maingay. Ang tamang sagot ay letter B. Marami o labis-labis. Ano ang konotasyon ng salitang magaan sa magaan ng loob ni Ana matapos humingi ng tawad? A. Mababa ang timbang. B. Matigas ang bagay. C. Payapa o gumaan ang pakiramdam. D. Maingay ang paligid. Ang tamang sagot ay letter C. Payapa o gumaan ang pakiramdam. Alin ang hugnayang pangungusap? A. Humingi siya ng tawad dahil nasaktan niya ang kapatid. B. Umuwi si Lito. C. Masaya ang pamilya. D. Ang mabait na bata. Ang tamang sagot ay letter A. Humingi siya ng tawad dahil nasaktan niya ang kapatid. Basahin ng maikling parabola para sa bilang 1 to 3. Umalis si Dina sa bahay kahit pinayuhan siya ng ama. Kinastos niya ang baon sa walang kabuluhang bagay, kaya siya ay nagutom. Nang bumalik siya at humingi ng tawad, diyakap siya ng ama at tinuruan siyang gamitin ng tama ang biyaya. Anong aral na ipinahihiwatig ng parabola? A. Lumayo sa pamilya palagi. B. Gamitin ng tama ang biyaya at matutong humingi ng tawad. C. Sayangin ang baon upang sumaya. D. Huwag makinig sa payo. Ang tamang sagot ay letter B. Gamitin ng tama ang biyaya at matutong humingi ng tawad. Ano ang ginawa ng ama nang bumalik si Dino? A. Itinago ang lahat ng pagkain. B. Pinalayo siya sa bahay. C. Pinatawanan siya ng kapitbahay. D. Niyakap siya at tinuruan. Ang tamang sagot ay letter D. Niyakap siya at tinuruan. Aling pangyayari ang unang naganap sa parabola? A. Humingi siya ng tawad. B. Niyakap siya ng ama. C. Tinuruan siya tungkol sa biyaya. D. Umalis si Dina sa bahay kahit pinayuhan siya ng ama. Ang tamang sagot ay letter D. Umalis si Dina sa bahay kahit pinayuhan siya ng ama. Sa sitwasyong nasaktan mo ang kapatid mo, alin ang angkop na sabihin? A. Kasalanan mo iyon. B. Huwag ka nang magsalita. C. Patawad po, hindi ko sinadyang masaktan ka. D. Ako pa rin ang tama. Ang tamang sagot ay letter C. Patawad po, hindi ko sinadyang masaktan ka. Alin ang magsasahad ng tekstong visual? A. Poster na may larawan, kulay, simbolo at mensahe. B. Salitang walang kahulugan. C. Tunog lamang ng hayop. D. Pamagat na walang larawan. Ang tamang sagot ay letter A. Poster na may larawan, kulay, simbolo at mensahe. Alin ang tamang pagkakasunod ng salaysay? A. Wakas, simula, gitna. B. Simula, gitna, wakas. C. Tauhan, kulay, bilang. D. Pamagat, presyo, oras. Ang tamang sagot ay letter B. Simula, gitna, wakas.